Welcome back, kaibigan. Welcome back to my channel. Ngayon, maniwala kayo hindi, hapon pa lang ngayon, pero mukhang sa takip silim na alas 6 na ng hapon sa atin, di ba? Mag alas 7 na, 6:30 ganoon, di ba? Mga ganoon, di ba? Ay dali ha. Ako ay huling-huli na sa pagkakabit ng aming mga dekorasyon para sa Pasko dito sa harapan ng aming bahay. Pero hindi pa naman talaga huli ang lahat. Ito ay matagal lang dumating sa akin yung mga in-order ko sa Amazon na pinili ni Mrs. T. Pero nagkataon na yon, hindi siya sigurado. Nakita ko kasi may access siya sa Amazon account ko. Kaya nung nakita ko nakalagay sa cart, sinama ko na. At ayun, dinala na. Hindi ko alam kung ano talaga ito. Sinama ko. May idea ako. Ito yung tala, yung bituin tala na sa nativity, yung Bethlehem, yung sabsaban natin. Kaya kinuha ko na. Hindi ko alam kung ganito kalaki or paano ito, pero kailangan ko may kabit. Ito yung aming bilhin. Nakikita ninyo, may video ko dito na inassemble ko siya. Ngayon, hindi ako mapakali, tagilid dito na. Ngayon, itong aming bilhin na to, may mga LED siya sa paligid na nagbubuo ng hugis ni Mama Mary, ni Joseph, at ni Papa Jesus, di ba? Namalita ko yung tawag namin, si Papa Jesus, di ba? Maganda sila. Matingkad na asul, matingkad na berde, matingkad na kaputian. Naputol yung kanyang saksakan. Well, nangyari na. Itong ginawa naming solusyon, si Mrs. T kumuha sa Canadian Tire ng spotlight, isang green at isang red, natatanging kulay ngayong Kapaskuhan. Kaya ito ang aming solusyon hanggang sa ngayong taon na to, ang ngayong Pasko na to. At hindi ko lang magiging proyekto ko dito. Gusto kong palitan ng LED nito, pero mukhang nangangahas ako kaagad. Hindi ko alam kung paano ko magagawa yun. Alam ko may idea ako, pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang work. I guess walang talagang malaking work kung determinado ka. And the reason, dahil masyado nang matagal ito sa amin, itong nativity na namin na to, ay ayokong basta na lang itapon dahil pundi doon lahat ng mga LEDs niya. Kaya pag-iisipan ko ito, ayoko talaga. Ako yung tao na nag-hold ako sa mga bagay, lalo pat may mga alaala to. Ngayon, bago pa ako lumawig uli, ikakabit ko na itong nakuha namin dito sa Amazon, at bala kong ilagay dito sa ibabaw ng dyan pababa. Titingnan natin kung paano. Ang mahalaga dito nagawa yung Belen, may ilaw na, at meron kaming ilaw dito along the bubong, along the alulud. Kaya sapat na yun sa amin. Itong aking kapitbahay sa bandang aking kaliwa, kaibigan namin kapitbahay, napakaganda ng kanyang harapan, at kahapon kinuhaan ko ng larawan at pinadala ko sa kanya. Nagpasalamat siya sa akin dahil hindi na daw niya naisip mag picture ng ganyan, ng kanilang harapang bahay, ng gawa niya. At yung may decent naman yung anggulong kinuha ko. May konti naman tayong alam sa pagsisentro ng object ng larawan, kung ano yung focus, di ba? Konti, at least alam natin yan, alam ko yan. Kaya natuwa siya. Dalawang kopya ang pinakita ko sa kanya, at isang a little close up, isang kasama yung aming bahay na looks so pathetic dahil blue light lang along the alulud yung pinakita ko. May kasama sana ng joke yun sa text kong pinakita na maganda sana ang bahay mo kung wala yung kalapit bahay mo na so pathetic ang ilaw, na ako yung tinutukoy ko yung aming gawa na ilaw na yun. Pero hindi na ako nagkaroon ng chance. Pinakita ko na lang at magpasalamat siya. Ngayon, umpisa na natin to. At hindi ko alam, again, kalaban ko na naman yung gabi, yung dilim. Kaya sigurado nito
ibaba ko muna to at ayusin ko to kung paano ko to magagawa. Tapos yung katapusang proyekto, katapusang yung finished product, ika nga nila ang ipapakita ko sa inyo. Alright kaibigan, mamaya muli nyo. Nagpaalam na agad ako sa inyo, hindi ko pa na ipapakita to. Pakita ko muna parang unboxing, no? Someday bihira nyo itong makita, hopefully someday. Ito siya, wala masyado siyang larawan kung paano, pero mukhang another LED din. Malaking bulaklak, malaking tala, at ito siya. Alright kaibigan, mukhang marami itong LEDs, oh. Hindi ko alam gaano kahaba. Hindi ko alam kung focus ito, pero sana focus. Malabo na yung mata ko eh. Alright kaibigan, mamaya muli. Ito siya. Ngayon gusto ko ipakita sa inyo. Ikakabit ko siya dito. I-plug ko muna. Kung makikita ko yung plug. Yan. Ito siya, star. Bituin, tala na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, siyam na ilaw. At hindi ko alam kung pwede itong wala akong nakikita controller. Patay sindi siya. Magkaka-epilepsy ako nito. It looks nice, pero mukhang wala kang option na palitan ng ilaw or steady. Mukhang wala akong makita. Maybe dahil siguro ganito siya, mura. Hindi ko alam kung magkano to, basta inad ko lang sa cart. Sinama ko na lang nung bumili ako ng may kinuha ko, nakalimutan ko na sa dami. Yeah, may video nga pala ako noon, mga winter wipers, tapos ng mga kotse, tapos marami pa. Even yung ilaw nga ng bisikleta ko, LEDs, yung ilaw, yung harap at likod para sa bisikleta kong Dutch bike ay hanggang ngayon hindi ko pa nabubuksan yung box na tama yung order or padala nila. Well, ito yon kaibigan. Mukha siyang may mga maliliit siya ditong mga pang stakes. This to stick it to the ground do sa lupa. Alright, ito lang kaibigan. At sige na, ayusin ko to. At hirap kasi ng napakaraming gaheto. Itong gamit ko, natutuwa talaga ako dito sa action camera. Alright, hanggang mamaya muli kaibigan. Nakikita nyo dito, nilagyan ko ng butas, nag-drill ako dito. Ito yung gitna. Ibig na nakaharap siya, tatagilid ko nakaganyan para pagsabit nyo nung tala, ng bituin, ay hindi siya eksakto nakaharap siya. Malaking tulong itong stepping stool na to, itong stepping ladder na matagal ito sa amin. Marami kami nito, may mas kalahati pa nito ang size. Ito yung isa sa mga gusto ko. Siyempre may mga fancy na makikita kasi sa mga hardware stores, pero yung may lalagyan, may tray dito, pero this is fine. Minsan ang simple mas mabuti. Itong gamit ko,
Ito ang gamit kong pang drill. Ito ay ito kauna-unahan kong drill para ito talaga sa aking mga snow blowers at lawn mowers. Ngayon ito ay impact this is not an impact wrench, this is a impact driver. Ito, kung nasa market kayo, always look for Milwaukee. Napakaganda niya. Subok na yung brand na to. Ito talaga ang brand ko. This is 12 volt. Kung sasakyan kayo, prefer na 18 volt ang kunin yung Milwaukee. May kamahalan pero it's worth it. I'm telling you guys, I'm telling you mga kababayan ko, it's worth every penny ang Milwaukee. Alright? Kaibigan, papakita ko to sa inyo kung ano yung plano ko. Ito yung bituin o tala na ikakabit ko. Nakikita ninyo, katapat siya ng ating belen. Tapos etong mga to na nakikita nyo parang mga malabo na to sa akin, pero sana nakita nyo ng maliwanag. Ito yung mga LED lights. 8 sila. Binilang natin kanina lang, di ba? At may pantusok siya, yung mga stakes, ground stakes. So itatanggalin ko to at i-stretch ko siya, at bala kong stakes hindi dito kung saan yung may garden beds kami. Teka, kukunin ko yung aking ilaw, at ang ilaw ko wala dito. Okay, dito kasi kung dito ko ilalagay garden beds, dito naman sa kabila, sa kaliwa, wala nang lupa, hagdanan na yan. Kaya parang hindi maganda, no? Na hindi pantay, hindi siya pantay. Kailangan ito nakaganon din ng tamang amount, tamang puwang. Kaya ang balak ko ito, para pantay sila, spread out, ay ito ilalagay ko dun mismo sa may lawn. Hindi ko alam kung tama ang sa kalkula ko, tama dapat ang ano ito, ang at least 15 feet ang kanyang haba. Tingnan natin, dahil kung yun, then may lalagay ko sila ng tama sa likod ng belen. Okay kaibigan, sandali muna, at hindi ko dala yung aking neck mount bracket neck mount ko para sa camera ng DJI Osmo Pro 5 Action DJI. Kaibigan, ito na, pa-plug din natin. Ito yung naka-plug sa garahe, isa sa mga lumang-luma ko na extension cord na maasahan. May mga tama na siya, pero hindi ko pa itinatapon. Pwede pa namang lagyan ng electric tape. At maganda ito sa winter kasi hindi siya naninigas. Maganda ang goma nito. Kumbaga sa gulong, winter tires to, na hindi siya naninigas. Hali kayo, i-check na natin, i-plug din natin. Sana mag-okay. Kausap ko yung kapitbahay ko kanina, at kinongratulate ko sila dahil sa maganda nila pagkakagawa ng Christmas lights. Friendly competition, pero talo nila kami ngayon, pero okay lang. Ito siya kaibigan, yan yung star. Tingnan natin. Tingnan natin kaibigan. Patayin ko yung aking floodlight. Tingnan natin dito sa harap. Huwag naman sobrang harap. Huwag sa malayo. Tingnan ninyo ha.
Okay ba? Alam nyo, itong ilaw, kailangan kong sa bandang kanan, medyo kulang dito, kailangan kong hilahin yun at spread dito sa kanan nating bahagi para pantay siya. At tingnan ko yung kanyang instruction paper, yung manual niya. Makokontrol mo ang ilaw. Ayoko nagsasayo ng ganyan kalandi eh. Kahit yung dahan-dahan lang, or glowing or steady, yun ang sa akin. Ito lang ang kaya kong gawin dito, dahil sa mga limitadong mga oras at minsan iba-iba, bawat taon nagbabago kami ng meron akong dito kay Liber Tree sa puno namin, meron akong Christmas lights dyan, mga palamuti, ornaments, meron dito candy cane, marami. Pero ngayon gusto namin maging konserbatibo na lang muna. Nakikita ninyo, ito yung may kapitbahay namin, napakaganda. Nakikita ninyo, pinicturean ko yan kanya nung kahapon at pinuri ko sila. Nabagit ko na nga pala sa inyo yon. Yan, mga pambata na team. Ito naman sa atin to ay more like solemn, di ba? Alam nyo kaibigan, itong nativity, itong ating Belen na to ay napundi ko yung mga ilaw, mga LEDs. Hindi ko alam kung siguro nabanggit ko na nga sa inyo yon, pero nagwork naman itong bili ni Miss Tina spotlight. Sabi ko, kuha ka ng berde at pula. Kaya ito nangyari. Kaya natutuwa ako, nakakatuwa at nag-workout sa huli. Ito na lang, kailangan kong palitan, lagyan to, ihilahin yung isa para maging pantay siya. Pero kaibigan, ito ang aming simple na pagdiriwang, pagpapakita na pagdiriwang, paggunita sa Kapaskuhan. Kaya sana nagustuhan nyo ito. Kaibigan, dito ko na muna tatapusin ang maikli kong video. Sana maikli ito pag na-edit ko. Hindi ko alam kung masusundan ito o sa next year na tayo magkita. Sa inyo, Merry Christmas, maligayang Pasko sa inyong lahat. At sana maayos lagi kayo sa pagkita ng video na to. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.